While standing, as I have mentioned, let's read Acts chapter 27. I'm going to read verse 1 up to verse 6 and then lilipat po tayo in verse 31. Ayan, okay. Acts chapter 27, verse 1 up to verse 6. When it was decided that we would sail for Italy, Paul and some other prisoners were handed over to a centurion named Julius, who belonged to the imperial regiment. We boarded ship from Adramyttium to sail for ports along the coast of the province of Asia, and we put out to sea. Aristarchus, a Macedonian from Thessalonica, was with us. The next day, we landed at Sidon, and Julius, in kindness to Paul, allowed him to go to his friends that they might provide for his needs. Verse 4. From there, we put out to sea again and passed to the lee of Cyprus because the winds were against us. Take note, because the winds were against us. Yan ang sabi pong ganon. So, the winds were against them. Yan ang sabi po. No? Tandaan nyo po yan. That's the keyword po na mga mababasa po natin. May hangin na kumokontra po sa kanila. Okay. And then next, no? Verse 5, when we had sailed across the open sea of the coast of Cilicia and Pamphylia, we landed at Myra in Lycia. And there the centurion found an Alexandrian ship sailing for Italy and put us on board. And verse 31, ito po. Then Paul said to the centurion and the soldiers, unless these men stay with the ship, you cannot be saved. So the soldiers cut the ropes and that held the lifeboat and let it drift away. Just before dawn, Paul urged them to eat. For the last 14 days, he said, you have been in constant suspense and have gone without food, and you haven't eaten anything. Verse 34, now I urge you to take some food. You need it. Yan ang sabing gano'n. I urge you to take some food. You need it to survive. Not one of you will lose a single hair from his head. After he said this, he took some bread and gave thanks to God in front of them all. Then he broke it and began to eat. And they were all encouraged and ate some food themselves. Altogether, there were 276 of us on board. Verse 38, and when they had eaten as much as they wanted, they lightened the ship by throwing the grain into the sea. And when the daylight came, they did not recognize the land, but they saw a bay with a sandy beach, where they decided to run the ship aground if they could. Cutting loose the anchors, they left them in the sea, and at the same time untied the ropes that held the rudders. Then they hoisted from the foresail of the wind and made for the beach. But the ship struck a sandbar and ran aground. The bow struck fast and would not move, and the stern was broken into pieces by the pounding of the surf. Verse 42, the soldiers planned to kill the prisoners to prevent any of them from swimming away and escaping. But the centurion wanted to spare Paul's life and kept them from carrying out their plan. He ordered those who could swim jump overboard first and get to land, and the rest to get there on the planks or on other pieces of the ship. In this way, everyone reached safely. Okay, tayo po'y manalangin po sa ating Panginoon. And let's welcome the Holy Spirit this morning. Lord, we're so thankful for today, for allowing us, Lord, for this golden opportunity, Lord, to worship and glorify your name. Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin upang kami makapagbigay ng aming pagsamba. Tinataas ka po namin sa aming puso, sa aming po mga buhay at sa mga oras po na ito.
Kinikilala po namin na kayo po ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng pag-aari sa mundo pong ito, Panginoon, ikaw mismo ang pinagmumulan. Ito man, Panginoon, ay pinamahala mo po sa amin. Maging ang lahat, Panginoon, ng naririto, nakikita man o hindi man nakikita, naniniwala kami, ikaw ang may control sa lahat po ng ito. Aming Ama, linisin mo una sa lahat ang aming po mga puso at kami patawarin sa lahat ng amin po mga kasalanan, sa amin po mga kahinaan. Alisin mo, Panginoon, ano mang magiging bara sa pagtanggap namin ng pagpapala ng iyong banal na salita. And we pray for your Holy Spirit to illuminate your word and help us to understand your word, Lord, with power, Lord, na ito po'y dumating sa amin pong mga buhay. Maraming salamat. Bless your word, bless your people for today, and bless those who will hear this message, Lord, and bless your speaker. This we pray in the mighty name of Jesus. And let the people of God say, Amen and Amen. Okay, bago po tayo umupo, I would like to announce our title for today. Ay wala pong iba kundi Surviving the Storms and Shipwrecks in Life. Okay, ulitin ko po ulit. Surviving the Storms and Shipwrecks in Life. Magkamayan po muna tayo bago po tayo umupo. Sige po. Shake somebody's hands. Bless them in the name of our Lord. Sige, i-bless niyo po sila. Yan. Okay. Keep blessing them in the name of Jesus. Okay. So, purihin po ang ating Diyos na buhay, and for today, I would say beginning today, no? In our face-to-face service and with the coming weeks po na ito, na darating po this month of October po na ito, ako po ay nanalangin sa Panginoon na ano po ang mga tatalakayin po nating paksa para po especially dito po. And for today, as I have mentioned, ang tatalakayin nga natin dito sa ating face-to-face service ay ito pong Surviving the Storms and Shipwrecks in Life. Now, sa mga darating pang panahon na linggo, ang tatalakayin natin ay may kaugnayan po dito sa tatalakayin natin tungkol po sa bagyo. Because here in our country, tayo po'y tinatawag po na tropical storm country po, na kung saan lagi po tayong hinahagupit, binibisita, dinadalaw ng bagyo. And the month of July, beginning July, no, August, yan po yung panahon na kung saan lagi po tayong hinahampas, binibisita po ng bagyo. Ibig po sabihin, it is always expected na during this months or period of weeks po na yan, na mga those covering from the month of July up to the month of sometimes umaabot pa December, may humahabol pa na hindi basta po bagyo, mga matitinding bagyo po ito. So, ibig po sabihin, given that parang knowledge po na yan, na talagang regular na dumarating po sa atin ng bagyo, supposedly, dapat po, yung tinatawag na kahandaan, nasa sa atin na po yan. So, like for example, meron po siyang tinatawag na mga specific pathways na kung saan ito talaga yung daanan ng bagyo. Meron talaga na ito yung laging binibisita, na ibig sabihin, sa loob ng isang taon, hindi po pwedeng walang dadaan na bagyo dito po sa particular na lugar po na yan. Naintindihan po ba natin? So, beginning today, kagaya ng sinabi ko, sundan po ninyo, magmula ngayon hanggang sa mga darating nating mga online services po, ang tatalakay natin ay usaping bagyo. Kasi ang bagyo po, ito po'y dumadaan at bahagi ng buhay po natin. Pero parang nakikita po natin sa karamihan, parang hindi po handa ang marami. At yung iba, parang nagugulat pa. Samantalang lagi na yun na dumarating sa buhay po natin. Tama ba? Ngayon, talking about problems in our life, meron pong dumarating talaga sa atin. Kaya kung tutusin, hindi na rin tayo nasusurpresa dapat sa mga problema sa ating pong mga buhay. At pagdating sa usapin po ng problema, sa Bible po, ang isa po, ayan, kagaya po ng siyang ating binasa po, ang isa sa batikan sa pagharap
sa tinatawag na bagyo ng buhay at ito nga yung shipwreck. Pag sinabing shipwreck, ay yung pagkawasak po nung kanila po nga sinasakyan. Minsan talaga nga matindi po ang damage na kinecreate nung tinatawag po na bagyo po na ito sa ating po mga boy. Whether it be literal or sabihin po natin in a figurative or symbolic sense po, mabigat po talaga ang nagiging damage sometimes ng mga bagyo sa buhay po natin. Ang isa sa batikan na binabanggit ko po ay wala pong iba kung hindi po si Apostol Pablo. In fact, sa hindi nakakaalam, in the book of 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 10, ito po ang pagkakasabi po ni Apostol Pablo, brothers and sisters, we want you to know about the trouble we suffered in Asia. We had great burdens there that were beyond our strength. Higit daw sa makakayanan nilang lakas, We even gave up hope of living. Abay, isipin po ninyo, dumating na rin si Apostol Pablo na siya po ay nawala ng pag-asa at yung sinasabi nga na nag-aantay na lang siya ng tinatawag na kamatayan. Alam nyo, minsan merong ganyan tayong problema sa buhay, parang tila baga nag-aantay ka na lang ng kamatayan. Si Pablo po, nakaranas po nito. Anong sabi niya po gano'n? Verse 9, truly, in our own hearts, we believe we would die. Ang linaw Alam na niya, kumbaga nung mga oras na yon, hindi na siya makakalagpas. Ibig sabihin, sa salita ni Pablo po na to, alam niya mamamatay na siya. Ito yung tinatawag na mga near-death experience. Amen. But the Bible mentioned, Paul mentioned, but this happened so we would not trust in ourselves, but in God, who raises people from the dead. God save us from these great dangers of death, and He will continue to save us. We have put our hope in Him, and He will save us again. So, makikita nyo si Pablo nalagay sa bingit ng kamatayan. So, meron na po ba rito sa atin nakaranas ng nalagay sa bingit ng kamatayan? Sige nga, meron na sa inyo nakaranas ng ganyan? Yes, yung mga nakaranas niya, alam nyo, yung talagang nasa isip mo, kagaya ni Pablo, todas ka na, hindi ka na makakasurvive. And yet, nakasurvive siya. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Dahil po sa bagay po na yan, Bakit siya nakasurvive? Sa kabila ng wala siyang pag-asa, sa kabila ng alam niya na siya'y mamamatay na, nagtiwala pa rin siya at umasa pa rin siya sa ating Panginoong Diyos. Kaya ano nangyari po? Nakasurvive siya. Kung gusto natin makasurvive, mga kapatid, kaibigan, kahit na parang tila baga mamamatay ka na at sa isip mo matotodas ka na, umasa ka pa rin at manampalataya sa Diyos at ang Diyos ang tutulong sa iyo. Come on, let's clap our hands to Jesus. Amen. So, yun ang sinasabi po sa atin ng ating Panginoon. And because of this, sa ating lahat na naririto, dahil sa dinanas ni Pablo po na ito, dahil frequent, ibig sabihin ng frequent, madalas. Ang madalas na pagkakaranas ni Pablo ng ganito, nagbigay sa kanya ng courage, nagbigay sa kanya ng katalinuhan. Wisdom, tandaan nyo, hindi po pwedeng mawala yan. Dapat kapag dumadaan ka sa ganyan, tumatalino ka. Lahat ng mga matatalino, magsabing amen. Okay, so, yan ang dapat tumatapang, tumatalino. Matatapang ba tayo? Matatalino? O mga nabobobo pa rin tayo. Dapat pagka humaharap tayo sa mga ganyan, lalo na nakakasurvive tayo, tumatapang tayo. At tumatalino. Amen. Now, I would like to ask these questions para nang sa ganon, matutunan natin, if ever, whether it be literal, it can be applicable in the literal storms, and kagaya ng sabi ko nga, even in a figurative or symbolic sense na storm sa buhay po natin, applicable siya. Okay.
Ano-ano po ito? Gusto ko po itanong. Para nang sa ganon, in order for us to survive life storms and shipwrecks that hit us hard most of the time. Ano-ano po ito? Now, kapag may bagyo, ito yung mga magandang makapag-reflect tayo. Ang mga maitatanong natin, why did this happen? Bakit nangyari po ito? What caused this to happen? Anong naging dahilan? Bakit nangyari yung tinatawag na yan na bagyo? What will be the result? Ano pa? What does God wants me to learn from this adversity or difficulty that I am facing? Kasi hindi po pwedeng i-allow tayo ng Lord sa mga ganyan nang wala kang matututunan. Kung tutuusin, pag meron tayong bagyo na dumaraan, literal man, o in a figurative sense sa buhay natin, may problema, dapat po tumatalino tayo eh. Kahit sabi mo na parang hirap na hirap ka, may mga bagyo tayo na masasaktan ka. At karamihan sa mga bagyo na yan, talagang masasaktan ka. Walang dumaan sa bagyo na hindi nasaktan, pero dapat we will emerge in a different way. Kagaya yan, tatapang ka, tatalino ka, meron kang natututunan. At sana nga, natututo tayo. Now, another important thing to ask, how will I respond? What should I do? And what does God want me to do in this situation? Now, for us to answer all of these questions, na i-reflect natin, whether, as I have mentioned, ito man ay literal na bagyo, literal storms or ship and shipwrecks po na yan, or symbolic man or in a figurative sense, no? Kagaya ng nangyayari sa buhay po natin na mga bagyo. Tama ba? Hinahampas tayo, winawasiwas po tayo ng mga bagyo po na yan sa ating po mga buhay. Ano ang mga dapat nating maintindihan at maunawaan? O ito ang tatalakayin po natin para nang sa ganun, mas maging broader ang ating pong tinatawag po na knowledge and information regarding storms. Okay. Una po sa lahat, first, storms has strong winds. Storms has strong winds. Ano ang ibig po sabihin po na to? So we can see this, no, na nangyari po. Like for example, in the experience of St. Paul as they are sailing going to Italy, no, in Rome, no, sapagkat doon po siya lilitisin. Now, the strong presence of winds in Paul's journey to Rome, Italy. Tignan po natin how strong, gaano kalakas, no? Kasi po, pag sinabing bagyo, lagi po yan na may dala pong hangin. Tama? Okay. So, tignan natin. First, from the Lee of Cyprus. In verse 4, himayin lang natin ng konti, no? Acts 27, verse 4. From there, we put out to sea again and passed to the Lee of Cyprus because the winds were against us. Take note, the winds were against us. Sabay-sabay nga natin sabihin, the winds were against us. Okay, isa pa po, yung mga nag-almusal, lakasan ninyo. The winds were against us. Okay, so ayan po, ibig sabihin, kontra po sa kanila yung hangin. So, dahil po ron sa kumukontra, merong tinatawag po yan na resistance, of which later on, ipapaliwanag ko rin po yan, no? And then second is, as they sailed to the lee of Crete, which is the opposite of Salmon in verse 7, ito po ang sabing ganon, we made slow headway for many days and had difficulty arriving off Cnidus. When the wind did not allow us to hold our course, ayan, take note, the wind did not allow us to hold our course, we sailed to the lee of Crete opposite Salmon. So, yan po yung pangalawa po. Kita nyo, the wind did not allow us, no, to hold our course. Ibig sabihin, may resistance na naman. Pangatlo po, third, no, as they sailed along the shore of Crete in verse 13 to 15. Ito po ang pagkakasabi ng Acts 27, verse 13 to 15. When the gentle south wind began to blow, they saw their opportunity, so they weighed anchor and sailed among the shore of Crete. Before very long, the wind of hurricane force called northeaster. Ayan, tawag po rito, northeaster. Pero in some translation, in King James, ang ginamit po is Euroclydon. But in other translation, pare-pares lang naman po yan, kahit iba-ibang translation,
yung pagkakagamit lang. In King James, ginamit Euroclydon, no? In NIV, Northeaster ang ginamit. And in other translation, ang ginamit naman is Eurachilio, no? Which is in a Latin word ang pagkakagamit naman ng Eurachilio po na ito, no? So, it swept down from the island. Ibig sabihin, napakalakas po na bagyo po na ito. Yung sinasabi ng parang tila bagay. Sino sa inyo nakapanood ng pelikula ni George Clooney at saka ni Mark Wahlberg na I think that's Perfect Storm, yung naipit sila doon sa, ayan, ganun-ganun po ang hinarap po nila Apostol Pablo. The same as that, no? Ibig sabihin talagang nagsalubungan, na-sandwich ka nung dalawang storm. Ang bigat po nun, talagang karamihan po sa ganyan ay hindi po nakakasurvive. And that is the very reason sa mga coming weeks po natin na yan, kaya nga mapupunan nyo yung mga tinatawag na mga mangingisda, yung mga fishermen, mahilig sila sa pamahiin. Yan, malalaman nyo kung bakit as you follow in our ito yung parang start na nung series po natin na to. Susunod na mga darating po na linggo po natin yan. So mahilig po sila ron, no? Okay, swept down from the island. The ship was caught by the storm and could not head into the wind. So, we gave way to it and were driven along. Wala na silang nagawa. Nung hindi na kaya po nila yung na parang labanan yung hangin, wala na. Hanggang huli-hulihan nun, kahit labanan mo yun, bibigay ka pagka malakas. Di po ba, pagka ganyan din sa buhay natin, minsan pagka ikaw na-overpower ka na, kahit lumalabang ka wala ka na magagawa. Di ba? Papunahin nyo, di ba, doon sa mga minsan, merong mga nagkakabugbuga mag-asawa, kahit yung babae, may mga babae lumalaban, kahit na ginugulpi na sila pero lumalaban pa rin. Tama? Kaya lang, mas malakas Kaya nadyo-jombag, puro dugo naman yun. Duguan ng mga muka ng mga kababaihan. Tapos nun, I love you lang, bura na Parang gano'n. Okay. So, gano'n ang nangyayari po doon sa bagay na yan. Now, let's move to the next, no? The various winds carried by the storm. Okay, eto ngayon. Iba-iba naman yung dala-dala po na yan ng hangin ng bagyo. Una, may dala siyang mahangin. Pangalawa, iba-iba pong klase pong hangin ang dala po niyan. Okay, tignan po natin maigi. Una po, makikita po natin. We will discover from the story in the book of Acts chapter 27, the opposing winds that caused disruption and detours. That was in verse 1 to verse 8. Kasi, tignan nyo, dahil sa hangin po na yon, nalipat sila. If you are if you are very familiar with the story, meron na silang sasakyang barko, kaya lang, lumipat sila. Na-detour sila Bakit po? Kasi, dahil sa malakas nga, hindi sila bumiyahe doon sa lugar po na yon na kung saan nalaman nila, malakas po yung hangin po na yan. Verse 7, balikan po natin. 27 verse 7. Ito po ang sabi pong gano'n, no? And when we had sailed slowly many days, in King James Version, the scars were come over against Cnidus, the wind not suffering us. Take note the word, the wind not suffering us. We sailed under Crete over again, Salmon. The English word suffering, no? Yung sabi gano'n, ang binanggit, the wind not suffering us. Ibig po sabihin po niyan, hindi po yan yung suffering na paghihirap. Ibig po sabihin is to, suffering, the word suffering, it comes from the Greek word proseo, no? Nang ibig po sabihin, to permit further progress. Ibig po sabihin, to permit further progress. Ibig sabihin, yung makaabanti ka pa, umusad ka. Hindi ka pinayagang makausad. Nakita ninyo, nagagawa po nung hangin po na yan. So, dahil po ron, talagang hindi sila nakausad, literally, kaya nga kinakailangan nilang lumipat. Tama? So, makikita po natin, from the story in Acts chapter 27, things appear to be hindered or hampered, no? By these opposing winds po na ito. And not only that, no? It is very difficult for them, no? Na mag-travel because of these opposing winds nga na tinatawag, no? In verse 8, anong sabi pong ganon? The next verse, the following verse. And hardly passing it,
came unto the place which is called the fair heavens, nigh whereunto the city of Lasea. Yan ang sabi pong gano'n, no? So, makikita natin, hirap sila sa pagbabiyahe na yan. And then in NIV translation, we move along the coast with difficulty. Ito na. Kanina, hardly passing it. Ito naman sa another translation, we move along the coast with difficulty. Ibig sabihin, ang hirap. Which is totoo naman. Whether in a literal sense na bagyo, at saka po yung figurative sense sa buhay natin, pag may dinadaanan tayong bagyo, literal man, ang hirap. Di ba sa buhay natin, hirap tayo kapag dumadaan tayo sa bagyo. Isang ang hirap na hirap tayo, ngumiti lang. Libre na yan. Pagka dumadaan, hindi makangiti. Di ba? Pag nadaan sa bagyo, hindi makangiti. Amen. And then another thing we will discover in Acts chapter 27, journey po na ito ni Paul. Second is the calm winds that bring deception and bad decision. So, yan po ang nangyayari po na makikita po natin because, you know, sometimes making decision when spiritual discernment is ignored is dangerous. Napakahalaga po, ito makinig po kayo, napakahalaga po ng pagdidesisyon. Especially talking about major decisions in life. Mahirap magdesisyon kapag nasa problema ka. One of the hardest thing to do when you are especially in the midst of storms is to make a right decision. Amen. Kasi kagaya po nito, yung hangin po na to, na itong bagyo na to na kinakaharap, minsan may dala po siya na deception. Bakit ko sinabi? Acts chapter 27, verse 9 to 11. Now, when much time was spent, and when sailing was now dangerous, eto na, mapanganib na yung paglalakbay, ha? Because the fast was now already past. Paul admonished them, verse 10, and said unto them, Sirs, I perceive. Ayun na, salita ni Paul na I perceive. In some translation, ginanggit po, I see. Nakikita ko. Yan ang sabing gano'n ni Pablo, that this voyage will be hurt. Or will be with hurt and much damage. Sabi niya, mga ginoo, sabi niya doon sa kapitan ng barko, doon sa lahat ng mga nagtatrabaho, nakikita ko, lubhang mapanganib itong paglalakbay natin na ito at maraming masasaktan. Yun, sinabi niya na yun, nagsalita na siya, bago pa lang umalis. Tama ba? May paalala na. Not only on the lading and ship, but also of our lives. Hindi lang pati dito sa mga bagahe, sa mga kargamento na naririto, pati sa buhay natin. Yan ang sabi niya gano'n. Inunahan niya na. Sabi gano'n ng centurion. Nevertheless, the centurion believed the master and the owner of the ship more than those which were spoken of Paul. Mas naniwala sila, saan po? Doon sa master, doon sa kapitan ng barko. Bakit? Kapitan ng barko po ito, sanay, magaling, mahusay, expert. Tama? Hindi nila pinaniwalaan si Pablo. So ano nangyari? Lumatag pa rin po sila, lumarga pa rin po sila, lumayag pa rin po sila. Amen. You know, sometimes when we are in the midst of storms, making decision is very hard when selfish desires are involved. And it is also dangerous. Amen. Verse 12 and verse 13. And because the haven was not commodious to winter in, the more part advised to depart thence also, if by any means they might attain to finish and their winter, which is an haven of Crete, and lieth toward the southwest and northwest, and when the south wind blew softly, ito na, supposing, ito na, inakala nila, that they had obtained their purpose, losing thence, they sailed close to Crete. Ano ibig po sabihin? May pandaraya, kagaya ng sinabi ko sa inyo, may deception nga, akala nila okay na eh. Amen? Bakit po? Kasi po, yung kalmanting hangin po dumating eh.
Minsan, nangyayari yan sa bagyong literal. Akala natin kapag wala nang kumalma yung hangin, ay, salamat, napapasalamat tayo. Which is okay naman, tama naman. Akala natin okay na. Yung pala, nagpahinga lang. Dikoy lang. Tama? Yun ang nangyayari po eh. And then, pangatlo po, eto po. One thing also that we can learn in this Acts chapter 27 voyage po na ito nila Paul is ano po? The catastrophic winds that cause destruction and despair. Acts chapter 27 verse 14. Ito na. But not long after there, tignan nyo, but not long after there arose, anong sabi ganon? Against it, a tempestuous wind called Euroclydon. Ayan na. Dumating na. Nang walang, hindi nila inaasahan eh. Di ba? But not long after, ibig mo sabihin, hindi pa nagtatagal yung biyahe nila. Bigla silang sinalubong. Kadalasan sa mga problema natin sa buhay, ganyan, biglaan. At kaya rin naman tayo nabibigla, hindi po tayo handa. Now, the term in King James na Euroclydon, it comes from the Greek word which combine wind and waves. So, sa ibang paniniwala, the same as parang like tsunami type yan. Yan ang ibig po sabihin, nakakapag-create po yan ng tsunami. Malalaking alon po talaga yan. And that wave is so powerful. Totoo po yan. Kaya talagang yan ay iniiwasan po. No? That is why the Bible mentioned tempestuous wind. So meaning that is a stormy wind. Napakalakas po. That is a typhoonic wind po na yan. Hangin po. Yan ang mas nakakatakot nga na bagyo eh. Yung puro hangin. Totoo yun. Ilang bagyo na rito sa atin. Mas malalalim yung dasal mo kapag ang bagyo, puro hangin lang. Sometimes, mas mainam pa yung may dala po yan na tubig, ulan. Diba? Pero kapag kayang bagyong hangin, yan yung pumipito, sumisipol na sinasabi. Ay, nako, delikado po yan. Yan yung mga tumutuklap ng mga bubong, no? Kaya makikita nyo, yung mga yero po, nagliliparan po yan. Minsan, kahit lagyan nyo ng gulong po yan ng sasakyan, magugulat kayo, pati yung gulong ng sasakyan, no? Gumagapang na gano'n, gumugulong sa ibabaw ng kapwa bubong, oh. Ganyang kalakas po yan. Amen. So, what we can learn from this, no? Their situation is increasing difficult, no? Situation. Yan ang makikita po natin sa kanila. In verse 15 to 17, ito po pagkakasabi po ng Bible, the ship was caught by the storm. Eto na. When the Bible mentioned the ship was caught by the storm, ibig po sabihin, kinagupit na. Wala nang kawala. Sabi mo sa katabi mo, wala ka nang kawala. Kaya, ganun po talaga eh. And could not head into the wind. So we gave way to it and were driven along. As we passed to the lee of the small island called Cauda, we were hardly able to make it, to make the lifeboat secure. So the men hoisted it aboard, and then they passed ropes under the ship itself to hold it together because they were afraid that they would run aground on sandbars of Syrtis. They lowered the sea anchor and let the ship be driven along. So, it seems that this what they've been experiencing is an hopeless situation. Alam natin yan, kapag sa literal na bagyo, dumarating yung mga ganyan na nalalagay yung iba sa hopeless situation talaga. Lalo na when you are in the eye of the storm na tinatawag, yung sentro mismo. Kasi pag sentro ka, sapong-sapo mo lahat ng ngit-ngit at galit po ng bagyo. Lahat ng hagupit po na yon. Ganyan din naman po sa ating pong buhay. Kapag ka dumating po na talagang tayo po yung nalagay doon sa tinatawag na in the eye of the storm, ay grabe po ang mangyayari. Verse 18 to 20, eto ang sabing ganon, we took such a violent battering from the storm that the next day they began to throw the cargo overboard. Eto na, tinapo na. Ito, barko sa kanilang literal, pero minsan nangyayari rin po yan, di po ba, sa bahay, kahit na kapag may bagyo na dumating na literal,
Di ba kapag lalo na binaha, wala ka na magagawa. Ile-let go mo na yung mga gamit na yung babahain. Wala na. Literal na mangyayari po yun. Paano kung pataas pa ng pataas yung tinatawag po na baha? Ile-let go mo na yun eh. Literal na parang ganito rin ang nangyayari kay Apostol Pablo. And verse 19, on the third day, they threw the ship's tackle overboard with their own hands. When neither sun nor stars appeared for many days and storm continued raging, we finally gave up all hope of being saved. Sa literal na bagyo, ganyan na nangyayari. Diba yung mga naiipit na talaga? Kasi sinabihan na yan may bagyo po. Lumayo na tayo, pumunta na tayo sa tinatawag na evacuation area. Ayaw iwanan. Ayaw iwanan Alam na nila. Like for example, ako nga, kung halimbawa, ako yung taga Leyte, taga Ormoc, pagkapanahon po siguro ng bagyo, gagawa na ako, kung talagang doon ka nakatira, gumawa ka ng paraan na bago dumating yung bagyo, ilipat mo na sa pinakamataas na lugar yung mga gamit niyo. O kung di man, na magano na mangyayari, ikaw mismo sa sarili mo, pag panahon ng bagyo, ikandado mo na lang yung bahay niyo, lumipat ka na ng ibang lugar. Yun ang mga pag-iwas sasabihin natin, mahirap kasi ito, bahay namin, pansamantala lang naman. Kesa naman mas malaki ang maging damage, tama po ba? So, kasi kung makikita po natin, kinakailangan po, sanay na tayo. Pagdating sa ganyan. Kaya lang, sa kabila nung dapat sanay na, pero bakit parang hindi natututo? Gusto niyong malaman? Okay, eto. Move tayo sa pangalawa. Identifying the causes of a storm in our lives. Identifying the causes of a storm in our lives. Okay. Paano natin malalaman po ngayon, ma-identify yung mga dahilan bakit tayo binagyo sa buhay natin? Like for example, itong bansa po natin, isa sa mga lalaman natin dahilan, talagang tropical country tayo. Bisitahin po tayo talaga ng bagyo po. Taon-taon yan. Wala pong lilipas po sa taon na hindi po tayo babagyuhin. Kasama na yan. Nakita nyo po, yung mga taga-Batanes, palibasa sila ang sentro, laging daanan. Tignan nyo ang klase po ng bahay po nila. Stormproof. Kahit mag-signal number 4 sa Batanes, naku, nagkakapilang po yung mga pamilya po na nandun sa loob ng bahay po nila. Ibang klase po yung bahay po nila. Matitibay. Daig po mga bahay dito sa Maynila. Tama? Kita niyo sa atin, konting bagyo lang, magugulat ka. Talagang gumigilid ng ganon. Wala Mahina po kapag po ganon. So, sa ating pong buhay, dapat malaman natin kung ano nagiging dahilan ng mga bagyo po na yan. Okay, para malaman po natin sa Bible po, tuturuan po tayo. Learning from the Psalm of Asaph. Learning from the Psalm of Asaph. Okay, makinig po tayo, lalo na mga may problema, binabagyo ng problema sa buhay, Okay. You know, it is very important for us, lahat ng pagkakataon ng buhay po natin that we must pray and we should seek God's face. Hanapin natin ang mukha ng ating Panginoon. Kinakailangan nakikipag-communicate po tayo. Alam po ba ninyo, pag may bagyo na literal, isa sa nawawala po ay yung tinatawag na communication. Nawawala po yan kasi may mga poste po na bumabagsak, yung mga linya po na yan, napapatid po. And talagang kinakailangan ng Meralco, ng mga nasa power corporation, i-shutdown po nila yung kuryente. So, siyempre, pagka yan, na-shutdown, yung mga cellphone, communication po, pag nalobat na yan, hindi na po makakapag-charge. Kaya dapat ready po. Meron kayong tinatawag po na power bank. Ayan. Pero hindi lahat meron. Di po ba? Paano iba gagawin? Makikisaksak na lang. Saan? Paggamit naman, paano siya kapag kakailangan niya na? Di po ba? So what can we learn? No? You know, the author of Psalm 73, which is si Asaph po, no? Psalmist na si Asaph,
Nakita niya po, humarap din po siya sa problema. Parang tayo po mga tao po, mananampalataya. Dumarating at humaharap po tayo sa problema. And sometimes, may mga problema tayo na hindi natin maintindihan at maunawaan. Tama? May problema tayo na kahit na anong isip mo, hindi gumagana isip mo eh. Tama? Si Asaph, ganyan ang nangyari po sa kanya. Isip siya ng isip. Bakit siya nagkaroon ng problema? Lahat na ng pag-iisip, ginawa niya. Pero hindi niya pa rin na maintindihan yung dinanas niyang problema sa buhay. No? So, hindi niya maintindihan at lalo na pag nakikita niya pa yung tinatawag po ng mga wicked. You know, in the Bible, when the Bible uses the word wicked, ibig po sabihin niyan, those people who don't believe in God. Nakikita niya pa, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, parang sila pa yung walang problema. Diba? Minsan nangyayari yan. Aminin ninyo, mga mananampalataya, mga anak ng Diyos. Naiisip niyan, buti pa ika itong boss ko na to. Buti pa ika itong office mate ko na to. Ito hindi naman nakakakilala at hindi umaatin ng Bible study. Pero parang walang problema. Parang mas masaya buhay nila. Samantalang ako, anak ng Diyos na masasabi, pero ito, hinahampas at winawasiwas ako ng bagyo sa buhay. Buti pa sila. Tama? Naisip din po yan ni Asaph. Pero alam niyo po, habang iniisip niya yan, ito po ang sinabi niya in Psalms chapter 73, verse 16 to 17. Psalm 73, verse 16 to 17, I tried to think this problem through. Biro nyo, pinag-isipan niya raw yung problema na yun. But, it was too difficult for me. Napakahirap ika nito sa akin. Until, look at the next verse, until I went into your temple. Ibig sabihin, yung problema mo, hindi mo maiintindihan yan hanggat hindi ka pumapasok sa templo ng Diyos. The moment you enter into the very presence of God, hindi mo maintindihan yung kinakaharap mo na yan. Until I went into your temple, then I understood what will happen to the wicked. That is why when you go to church, you are allowing God to speak into your hearts. Kaya napakahirap umabsent. Dahil may problema na tayo, a-absent ka pa. Paano mo ngayon makukuha yung solusyon? Umabsent ka eh. Pwede kang kausapin ng Panginoon sa Word of God. Definitely, number one sa Word of God. Sometimes, dun sa ating praise and worship na ginagawa, yung sa mga lyrics na ginagamit doon, nagbibigay po sa atin ng illumination, nagbibigay sa atin ng edification, at dahil doon sa inawit mo, nasagot ka sa problema mo. So, chances are, yung mga absent po ngayon, paano ngayon nila kakaharapin yung problema po nila? Wala sila. Sabi ni Asaph, until I went into your temple, umabsent. Tama. Sasabihin nila, may online naman. Paano kung next year pa po ito maipalabas? Matagal mag-edit. Di ba? Paano kung January po ito mapalabas? Kung February? Amen. So, kaya makikita po ninyo, going back, no, kahit dito kay Paul po na ito, kay Apostol Pablo, nakita niya po, no, itong kinakaharap po na problema. Sabi ko nga sa inyo, sanay, hasa si Pablo, naging matapang, naging matalino. Amen. So, ang tanong, bakit tayo nalalagay sa peligro? Ibig sabihin, bakit dumadami yung collateral damage pag humaharap tayo sa bagyo? Gusto yung malaman? Eto na po. No? Let's talk about the 3 common mistakes that we all make from time to time. The 3 common mistakes. When you say common mistake, kadalasan ito yung mali na nagagawa. Madalas na maling nagagawa from time to time. Number 1, ano po yan? We listen and accept wrong and bad advice.
listening and accepting wrong and bad advice. Amen. Sure yan. Kapag nagkamali ka ng pinakinggang payo, sure yan. Pag nagkamali ka ng tinanggap na payo, matindi po ang damage po pagdating po niya. That is why it is so important na talagang kapag ka nasa problema ka, pag nasa bagyo ka, abay kinakailangan masiguro mo bawat galaw mo. Dahil pag nagkamali ka, ang tindi ng damage na kakaharapin mo. Acts 27 verse 11. Acts 27 verse 11. But the officer in charge of the prisoner, eto na, but the officer in charge of the prisoner listened more to the ship's captain and to the owner than Paul. Sinabi na ng Diyos, kung ano gagawin Tama po ba? Pinaalalahanan na sila ni Pablo, di ba umpisa pa lang, bago pa lang sila maglakbay, sabi, mga Ginoo, sa tingin ko magiging mapanganib ang ating magiging paglalakbay na ito. Hindi lamang sa ating mga bagahe, pati sa ating mga buhay. Pero anong sabi nga no? Pinakinggan nila. Sino po? Ship captains. Pati sino pa? Yung owner nung barko. Tama? Bakit po? Because of the word expert. Alam niyo po ba sa Facebook, ang dami pong expert? Experts. Marami po na nagpapakita po dyan ng mga magagaling magsipagpayo. Okay, maganda yung payo pag tinignan mo. Pero alam po ninyo, napakahalaga na maintindihan ninyo. Pagdating sa payo na pakikinggan nyo at tatanggapin nyo, hindi kayo po pwede pong magkamali. And lalo na yung salita pong experts, no? Sa mga payo po na yan, mag-ingat po tayo. It seems that they have solution to your problems, no? Kasi at least meron po silang claim na masosolve yung problema mo. Pero tandaan po ninyo, ang pinaka-the best, ako po, lagi ko po yan, kapag kayo may problema, major decision, lalo na, ito po ang isip ninyo. You will never go wrong when you seek the will of the Lord. At ang will ng Lord, makikita nyo lang po dito po sa Bible. Ever since, from the beginning of my ministry, kapag meron po sa akin, alam yan, ng mga na humihingi po sa akin ng payo, Bible verse ang binibigay ko sa kanila at saka illustration. Kasi alam ko, hindi magkakamali po ito Tama? Proverbs chapter 12, verse 6. I-ready nyo na mga sarili nyo. Proverbs chapter 12, verse 6 in CEB translation. Bad advice is a deadly trap, but good advice is like a shield. Nakita ninyo difference? Pag bad advice, deadly trap yan. Yes, patibong yan. Yan ang pinakaano po niyan. But good advice is like a shield. Ang good advice, protection ng kanyan. Bakit ko sinabi pag nagkamali kayo? 2 Chronicles chapter 22 verse 4 in ICB translation. Ahaziah did what the Lord said was wrong. Ginawa kung ano yung hindi tama Anong sabi pong gano'n ng Bible? That is what Ahab's family had done. Yun ang ginawa ni Ahab. And they gave advice to Ahaziah after his father died. Ito na, may mga nagpayo. Makinig kayo, mga tumatanggap ng payo. May nagpayo. At ito ang payo, their bad advice led to his death. Yung bad advice, naghatid sa kanya saan? Kamatayan. Baka akala ninyo, hindi ka mamamatay ng literal, pero maaaring mamatay yung negosyo mo, mamatay yung kalusugan mo, mamatay yung relationship nyo. Yan ang siyang mabigat. Kaya hindi po kayo dapat basta-basta po tatanggap at makikinig ng payo kung kani-kaninong experts. Amen!
At kayo naman mga hihingi po ng payo, eto po, pag kayo hihingi ng payo, especially major decision, ganito po yan. Pag kayo naman po hihingi talaga ng payo, siguraduhin po ninyo, ang hinahanap nyo po talaga kalooban ng Panginoon. Word of God. Now, pag ito naman ang hinanap nyo, siguraduhin nyo namang susundin. Ngayon, kung kayo naman may mga desisyon na, bawa, decided na kayo, decided na pala kayo, wag na kayong humingi ng payo. Papagurin nyo pa kung sino hihingan nyo ng payo. Sasayangin nyo pa yung oras. Decided na pala kayo eh. Tama ba? Amen. Amen. Oh, ito, isang halimbawa. No. Karanasan ko po, ibibigay ko po sa inyo. Napakatagal ng panahon. Siguro, it was baka 2 dekada na mga nakalilipat. May lumapit po sa akin, humingi po ng payo. No? Kasi po, ang nangyari po doon sa sitwasyon na kinakaharap, diretso po, nabuntis po, ito pong si babae. Ngayon, nabuntis, nandyan na yan pwede mo pa bang tanggalin po yun? Wala na. So, ang ano nila, magpapakasal sila. Okay, tinanong ko, bakit kayo magpapakasal? Kasi po, buntis po Yun ang pinaka-foundation ng pagpapakasal. Kasi, buntis. Okay, sabi ko, ano ba hinahanap nyo? Gusto namin makuha ang payo nyo. Pag payo ko, ang ibibigay ko sa inyo, Word of God. Ngayon kasi kung ako tatanungin, hindi yan ang tamang dahilan para pakasalan mo siya. Kasi kung yan ang magiging dahilan, few years after, kahit makasal kayo, darating ang time, possible, maghihiwalay kayo. Kasi ang pundasyon, kaya mo siya pinakasalan, di ba? Nabundat. Tama? Amen. Lumobo yun dyan So, kung ako, ano ba ang dapat? Kasi ganito yan. Kung kalooban ng Diyos ang ano ninyo, kailangan, siyempre dapat ang pundasyon pagmamahal talaga. Mahal naman ho namin ang isa't isa. Pero bakit hindi yun ang sagot nyo? At kung mahal nyo naman ang isa't isa, pwede namang wala namang lobohan. Magpakasal ka ng hindi nilolobo muna. Dahil kung hindi naman yan lumobo, sure ako, Brad, hindi mo papakasalan yan. Kaya mo lang papakasalan yan, lumobo. Mali Maling pundasyon. Ano nangyari? Nagalit pa sa akin. Sabi ko, kung talagang, ano ba maipapay? Kasi alam niyo, bigyan niyo ng panahon sarili niyo sa isa't isa. Pag binigyan niyo ng panahon ng sarili niyo at isa-isa, panalangin niyo, talagang tama ba yung gagawin yung desisyon na pagpapakasal? Yan ba'y naaayon sa salita ng Panginoon? At matapos yung mapagdesisyonan ninyo, tsaka kayo mag-decide na talagang kung mahal niyo isa't isa, tsaka kayo magpakasal talaga. Yun ang dahilan ninyo. Ano gagawin namin? Paano to buntis? Wala problema. Di ka ako, habang hiwalay muna kayo, habang nag-iisip kayo. Hindi naman po pwede. Pastor, sabing ganun Sabi ko, yun nga ang magiging ninyo, basihan ninyo. Ano nangyari? Lumarga. Ano nangyari po? Makalipas ang ng ilang taon. Di ko alam kung ilang taon ang hiwalay na po. Galit pa sa akin po yun. Hindi ako in-invite nung nagpakasal Pakasal sila sa West. Hindi ako in-invite. Ngayon, wala na, hiwalay sila. Pareho silang nakatagpo nung mamahalin pala nila, pero sabi nila, mahal daw. Pero ang totoo, kaya papakasalan, lumobo. Sabihin nyo nga, lumobo. Talagang paglobo na yan, problema no? Amen. Nandiyan pa po ba tayo? Okay, next, no? Ito pa. Proverbs chapter 20, verse 18. Plans are established by seeking advice. So if you wage war, obtain
guidance. Kaya kung makikipaggera ka, makikipaglabang ka, humingi ka daw ng gabay. Bakit? Ang plano raw, napapagtibay kapag humahanap ka ng payo. Hindi yung kaya ka makikipag-usap, may desisyon ka na eh. Pinagod mo pa. Di ba yung pala, decided ka na rin lang pala eh. Hindi ka humihingi ng payo kapag kaganyan. Pinapaalam mo lang na may desisyon ka na. Tama ba? Kaya nga simula noon, lahat ng Pastor, pwede mo ba magpa-counseling? Kailangan malaman mo kung talagang ito, payo ba talaga gusto mo? O baka ipapaalam mo lang na may desisyon ka. Sayang kasi sa oras, panahon, pagod. Di ba? Naalala ko nga tuloy isang pastor din dito sa Pilipinas. Iimbitahan nyo yung pastor ninyo para humingi kayo ng payo. Iiyakan ninyo ng problema. Matapos ninyo mag-aanan, ni isang buwig ng saging, wala kayong ibibigay. Which is somehow true. Diba? You go to a psychiatrist. Pwede ba kayong umiyak sa psychiatrist sa pagkatapos nun? Wala yung sekretary nun na mag-charge sa'yo. Amen. Siguro yan yung mga dapat na bagay na dapat nating talagang itama. Hindi ko sinasabi na pero yun yung tama. Gumaang ka eh. Diba? Kahit nga in corporate world, yung mga consultant, pag nagbigay ng binigyan ng advice yan, ng consultation, meron silang tinatawag po na Anong tawag ron? Ayan, kayo nagsabi po nun. Wala naman tayong ganun dito po sa counseling fee. Libre po ang counseling. Pero yung sinasabing bilang matuwid po na tao, dapat matuto tayo mag-reciprocate. Nag-aanang ka eh. Umina na, parang nalaglag na kayo lahat sa upuan eh. Okay. So, plans are established by seeking advice. If you wage war, obtain guidance. Ayan, pati yung mga pagpapakasal, utang na loob, huwag kayong susuong sa mga kasal-kasal po na yan. Na basta-basta po. Ang hirap. Matuto kayo magbilang. At ako, ito, siguro magandang pagkakataon. Samantalayin ko na para bawas counseling na. Okay. Pag kayo may plano magpakasal, huwag nyo na, ito maging practical. Practical po ibibigay ko. Kung sobra-sobra kayo sa pera, magpakasal kayo ng bongga, kukuha kayo ng hotel, pakain kayo. Sige, gawin nyo yan, sige. Kung sobra kayo sa pera. Pero, siguraduhin nyo, pag nagganong kayo, may bahay kayong uuwian, ha? Ngayon, kung magpapakasal kayo, tapos wala naman pala kayong bahay na uuwian, huwag kayong magpakasal ng ganong bongga. Umimbita lang kayo, mga magulang, kaibigan na kaunti, huwag nang damihan. Ganun lang, witness lang. Kahit sa West nga lang eh. Doon lang, pagkatapos nun, yung ipon ninyo nagagastusin nyo, pandaw nyo ng bahay. Alam nyo kung bakit? Ito, pinayo ko na yan sa napakarami. Yung iimbitahan nyo sa kasal, chichibog yan. Tuwan-tuwa na doon sa kasal ninyo, ganyan, mabuhay, mabuhay. Kakain, di ba? Ang daming kinain yan. Ngayon, eto, lahat ng pinachibog mo, lahat ng pinakain mo, tandaan ninyo, pag namroblema kayo mag-asawa na bagong kasal, 1 year, 2 years after na magka-problema kayo, hindi po pwedeng hindi kayo magka-problema eh. Hindi kayo tutulungan ng pinakain nyo. Mamroblema kayo sa upa, hindi kayo tutulungan ng lahat ng pinakain nyo sa kasal nyo na yun. Lalo na Pilipino, lugi po ang kasal sa Pilipino. Bibigyan ka lang niyang mangkok. Riregaluhan ka ng mangkok, pinggan, arenola. Yan ang mga iririgalo niyan. Yung arenola, lalagyan ng 4 na pirasong balot, di ba? Tapos merong cobra na naroroon. Hindi, yung cobra na drink, energy drink, ha? Di ba? Yan ang iyaano po eh. Hindi kagaya sa mga Chinese wedding po, ay grabe, marunong po mga Chinese po. Pagkaya, tinatapatan nila, inaalam nila magkano yung venue. Kung saan yung venue, magkano yung per head, pagkatapos dodoblehin nila yun. Tatlong doble pa kapag kakaya po nila. Ganun sila eh. Pag Pilipino in-invite mo, biro mo, yun lang ang binigay sa'yo, mga pinggang-pinggang, kutsara, di po ba? Bedsheet, unan, yan ang mga pagre-regalo sa inyo eh. Di ba?
Magugulat ka pa, oh, may plastic pa yan, pauwi, magsasyaron pa, oh. Bago kayo mag-invite ng ganyan, siguraduhin nyo may tutuluyan kayo. Di ba? Mga sing-sing-sing-sing, kung gumastos, ang titindi. Naka-diamond, tas walang titirahan, no? Biro ninyo. Gaganda ng damit, sapatos. Hindi ko sinasabing masama, ah. Practical. Kung meron, go! Okay tayo dyan. But why not? Pero, kung wala ka pang titirahan, kayo mag-asawa, yun muna i-secure nyo. I-pound down nyo. Sigurado yung papakain nyo, pound down nyo na yun sa bahay. Ulitin ko, lahat ng imbitahan nyo sa kasal, hindi kayo niyang tutulungan kapag namroblema kayo sa tubig, namroblema kayo sa Meralco, namroblema kayo, nagkaanak na kayo. Di po ba? Nagkasakit yan, na-ospital yung anak nyo. Naku, tignan nyo kung lalapit yung pinakain nyo dun sa kasal para tulungan kayo. Praktikal. Tama ba? Plano, ha? Kaya, ayan, bawas-bawas ano na yan, counseling dahil sa mga magpapakasal, ha? Alam nyo na yan. Kasi yan rin sasabihin ko sa inyo, eh, kapag gagawin. Isa pa pong dagdag. Ako, hindi ko na, sa gobyerno kasi, walang pakialam ng gobyerno, lisensya lang. Paalala ko rin sa mga lalaki at babae na ikakasal, idagdag nyo kaysa sa igastos nyo. Gagastos kayo, magkano halaga sa mga hotel, mga venue, pagkain, catering, or whatsoever. Isa sa gastosan nyo sa isa't isa, pareho kayo na ikakasal. Kumuha kayo ng tinatawag po na ng psychiatrist. Magpa-test kayo ng mga utak nyo. Pareho sa isa't isa. Kasi baka doon nyo lang matuklasan kung kailan kayo kasal eh. May shackle pala yung mapapangasawa po ninyo. Di po ba? Ayan, dagdag sa counseling ko na po talaga yan. Lahat na Hindi, walang biro po ito. Pareho sila. Tapos pareho nilang ipasa yung report nila sa isa't isa at ipakita rin, pabasa doon sa doktor niya. Ito yung mapapangasawa ko po pala. Dok, ano ba tingin niyo po dito sa na to? May sapal ba to? Ano po ba? Kasi baka mamaya may sapal yan. Paano kung may split personality yan? Mapapangasawa mo. Kung kailan mo napangasawa, doon mo malalaman, nang bubugbog pala eh. In our present time, ang pananakit po sa babae po, karamdaman sa kaisipan sa mga lalaki. Makinig po tayo maigi. Alam ko maraming maiinis po dito sa akin. Pero yan po'y sinasabi po ng mga doktor. Sakit sa kaisipan kapag ang lalaki po ay nangjojombag. And it is according to study po, repeated cycle po yan. Pag ginulpi ka ngayon, bilang ka in a span of 6 months, uulit yan. Pero niyo walang nagtuturo sa kanila. Pero, ganun lahat ng ginagawa po nila. 6 months, maulit yan. Pagka, jombag ka na naman. Meron silang panghalina eh. Yung pagbinulungan ka eh. After ka ma-jombag, may panghalina yan. Hindi ko nasasabihin kung ano ibubulong. Bibigay talaga naman itong asawa kapag gaganon. Wala. Ulit-ulit na yan. Habang buhay ka nang gugulpihin yan. At ang mabigat nito, pabigat ng pabigat rin yung pambubugbog. Ibig sabihin, yung degree ng pananakit sa'yo, pataas ng pataas. Kaya maganda pag patingin kayo. Tama? Mukhang ha? Kasi pareho kayo mabait lang sa umpisa hanggat di kayo nagsasama sa isang bubong. Hindi lalabas yung talangka niyan. Totoo yan. Kala nyo, ganyan-ganyan. Hindi pa eh. Hindi pa ganun kaano. Ilan lang sa bibihira pa nga lang sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend eh. Yung nagpapaamuyan kayo ng utot eh. Diretso yan eh. Pag nahihiya pa kayo sa mga amoy ng utot nyo pa lang, biro yan, hindi pa kayo nagsasama, doon pa lang. Di po ba? Amen. Andiyan pa po ba kayo? Next verse. Ito pa. Proverbs 15:22. Okay. Plans fail for lack of counsel. Eto na. Ang plano po, nabibigo sa kawalan ng kakulangan ng payo, pagpapayo. But with many advisors, they succeed. No, palakpakan nga natin ng Panginoon. Nandun ang ang tagumpay sa maraming tagapayo. Naintindihan natin? Eto pa, pangalawang pagkakamali. Eto, we go with the flow or going with the flow. Umaayon Yan, sumusunod sa agos.
Acts chapter 27 verse 12, since the harbor was unsuitable to winter in, the majority decided, eto na, that we should sail. Oh, majority na eh. Sumang-ayon na. Amen. Hoping to reach Phoenix and winter there, this was the harbor in Crete, facing both southwest and northwest. Yan po ang kadalasan nagpapahamak sa atin, yung nakikiayon tayo. Kagaya nga, isa ng pakikiayon, kita ninyo, ang hindi na magandang nangyayari. Yung salita nga po sa ating pong kulturang Pilipino, yung po at opo, nawawala na eh. Sa eskwela, hindi na po tinuturo po yan eh. Kung sa eskwela, hindi tinuturo, dapat sa loob ng bahay po, ituro po yan, pati yung pagmamano, sa mga nakakatanda. Dati, kahit basta mas matanda sa'yo, kahit parang tingin mo, bata pa yan, akala natin ang pagmamano sa puting buhok lang eh. Basta mas matanda sa'yo yan, igalang mo. Mamupo tayo. Tama? Wala eh. Umaayon eh. Ngayon, dahil sa mga social media, ang dami po ng mga kabataan, sorry po, ang mga nana, yung masamain ng loob, matampuhin, hindi po ganyan dapat. Bakit? Yun ang trending ngayon eh. Lahat nagiging maarte. O pati sila maarte rin. Parain. Tama? Okay. So, lahat gumagawa, kaya ikaw, nakikiin ka na rin. Amen. Trending ang live-in. Live-in na rin. Parang may dumaang anghel. Trending ang live-in. Nakilive-in na rin. Talaga may dumada ang anghel eh, no? Pangatlo, eto pa, sige, lampasan na natin. Depending on the situation. Ano ibig po sabihin? You rely on external factors or circumstances. Yan po yan eh. So in Acts chapter 27 verse 13, when gentle south wind began to blow, they saw their opportunity. Eto na, nakakita na lang sila ng opportunity. Nadala na lang po sila pagdating po ron. So, kaya ano po nangyayari? Hindi po nagiging maganda result. Bumabase ka sa sitwasyon eh. Ngayon, ano nga ba dapat natin gawin pag humaharap tayo sa bagyo? Literal na bagyo at yung tinatawag na problema nga sa buhay po natin. Let's talk about facing and surviving the storms and shipwrecks in life. So, the question I would like to ask, so what is the best response to storm and shipwrecks in life we are facing? Andiyan na yan eh. Okay. Bagyo na yan. Wala ka na magagawa. Kasi kahit naman pigilan natin, hindi natin mapipigilan. Literal na bagyo o problema na bagyo sa buhay natin, walang makakapigil dyan. Darating at darating yan. Ano ngayon ang dapat natin gagawin? Una, ito po, be responsible to accept your contribution to the problem. Be responsible to accept your contribution to the problem. Problema na yan, andyan na yan eh. Huwag na po magsisihan. Alam nyo, kapag ang problema nandyan na, hindi oras para magsisihan na ito kasi. Yung magtututuro kung sino yung may kasalanan. Actually po, the best way sa pag-solve ng problema, hindi po idiin kung sino yung nagkamali o nagkasala. Pag may problem, ang dapat po, solusyon agad ang hinahanap. Tama. O kagaya nun. Halimbawa, wag namang sanang mangyari nga, pero kung andyan nabuntis na, solusyon na hanapin. Hindi naman solusyon ng abortion. No. Ang dami kong pinayuhan din na nagbuntis na merong iba nga talagang gusto magpa-abort. Pero ako mismo, kahit sabihin mo na kahit di siya makasal, wag, ituloy yun. Because we are pro-life. Walang kasalanan yun eh. Hindi naman yung bata ang pumikit eh. Yung mga magulang niya ang parehong pumikit. Di ba?
Amen. Yun na yung problema. Di ba? Solusyon ang kinakailangan. Hindi yung paghahanap. Yung iba kasi gusto, dikdikan pa eh. Alam mo, kung di mo ginawa yan eh. Hindi mangyayari ka. Paano kung sumabalik kung di ka naman pumayag? Hindi rin, walang katapusan. That would be an endless cycle ng sisihan. Yun lang yun eh. Kasi, hindi solusyon ang hinahanap. Tama. Naloko ka ngayon sa pera. Tapos na yun, wala ka na magagawa. Ang kailangan mong hanapan ng solusyon, paano mo ngayon mababalik o makukuha yung nawala sa iyong pera. Ginancho ka na. Yun ang kinakailangan. Huwag na tayo mag-isip na, salbahe ika to, o yung term natin minsan, walang yan tao to, niloko ko. Wala na tayong magagawa. Nagpaloko ka eh. Solusyon na, kinakailangan, magkano yung nawala sa'yo? Kailangan ma-erase mo uli yung pera na yun. Yun ang kinakailangan na gawin po natin. Huwag na tayong magtuturo kung sino may kasalanan, ito may kasalanan, itong ganito. Wala na po. Alam niyo, sa buhay po natin, kung totoo lang na ganito ang gagawin po natin, lahat ng problema na darating sa atin, mabilis po, mawawala. Ang nagpapatagal sa problema po, yung sisihan. Ba't mo ginawa? Diba? Ba't pumayag ka? Yung mga, wala nang ano yan. Ba't binigyan mo? Ba't pinahiram mo? Ayun eh, wala ka na tapos na yun, napahiram na eh. Naloko ka na eh. O ganun din yan, kahit sa mga love life, kung kayo naloko, huwag na kayong magsisihan. Naloko kayo. Ganun talaga. Alam nyo, sa totoo lang, pag pinag-usapan ng love life, sugal po yan. Sugal po yan. May dumaan na namang anghel, no? There is always a risk na masaktan ka. Simpleng-simple po, ayaw mong masaktan, huwag kang mag-love life. Pero, dahil nga wala kang love life, hindi mo mararanasan naman yung Cloud9. Cloud9 experience. Yun lang yun eh. Tama ba? O ngayon, kung gusto mo, may Cloud9 experience ka at pagkatapos, talagang ihanda mo lang sarili mo, huwag kang tataya ng todo. Amen. Gusto nyo pa ba? Sa pagkompronta, pangalawa, ito po, confront the reality of the problem. Ayan. Realidad na yan. Baong ka na sa utang. Realidad na yun eh. Wala kang pera, dapan-dapa ka sa financial. Realidad na yun eh. Tama ba? Nasaktan ka, o natanggal ka sa trabaho, bumagsak negosyo mo. Realidad na yan. Harapin mo na, yun ang kinakailangan nun. Huwag mo siyang iwasan, but you have to do your best. Yan ang ginawa na eksakto ni Pablo eh. Tignan ninyo ha. Ito. In Acts chapter 27, verse 33 to 34, just before dawn, Paul urged them all to eat. Bago raw magmadaling araw. Sinabihan ni Apostol Pablo, oy, kumain kayo lahat ng 276 na pasahero. For the last 14 days, he said, you have been in constant suspense. O biro ninyo. You have been in constant suspense and have gone without. Hindi na kayo kumakain for 40, fasting ng 14 days po ito. You haven't eaten anything. Wala kayong kinakain. Verse 34. Now I urge you to take some food. You need it to survive. Not one of you will lose a single hair from his head. Listen. Kapag ang tao is stress, kapag ang tao tense, kapag ang tao nasa crisis, kapag ang tao po binabayo ng sunod-sunod na problema, kapag ang tao po nararamdaman niya yung parang feeling mo sasabog ka na, sino nakaramdam na niyan yung parang gusto mo nang sumabog talaga? Ayan, nakakaramdam na ganyan. Tandaan po ninyo, kapag ang tao po nakakarating sa ganyang mga sitwasyon, may pagkakataon, nakakalimutan niya ng alagaan rin sarili niya. Hindi yan nakakakain ng maayos. Hindi yan po nakakatulog. Kaya kasama po yan eh.
walang kain, walang tulog. Ano resulta? Depression. Depression. Kaya nga kita ninyo, di ba? Ito si Pablo, sabi niya, 14 days na kayong hindi kumakain. Kumain na kayo. Di ba? Yun ang sinabi niyang pinakain eh. Yan ang initial na gamot po sa mga taong depressed. Kailangan yung kumain. Sasabihin mo ba, depressed nga ako, kaya nga nasa stress eating ako eh. Kain ako ng kain eh. Diba? Yun ang katwiran nila. Tama ba? Ngayon, eto, tama. Stress eating ka nga, kain ka ng kain. Di po ba? Pero yung kinakain mo, hindi sumasapat para labanan yung stress. Kasi ang kinakain mo, madalas pag stress eating, puro matatamis yan. Tama? Chocolates, anything which is sweets, yun ang kinakain. And that is bad to your health. Diba? Hindi, walang kain, walang tulog. Ano mangyayari? Madidepress po talaga. Ngayon, sabi mo, kumakain naman ako pero depressed pa rin ako. O bakit ka nadidepress? Lagi ka nakakulong sa kwarto. Ano ang connection nun? Hindi ka naaarawan. Ang sabi po ng doktor, ang tao po kailangan daw po natin ng vitamin D. At ang vitamin D, panlaban sa depression. Galaw-galaw. Tama ba? Humanap ka ng araw. Tapos mag-exercise ka tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Totoo po yun. Liligaya buhay mo kapag gano'n. Akala natin ganun-ganun lang po pero may katotohanan po, science-based po yun. Nagkukukulong Walang araw sa kwarto. Depression at kadalasan, kala nyo, sa Bible, ito, tignan ko, bababasa ko sa inyo ito. Sinulat ko talaga 1 Kings chapter 19, verse 1 to 8. We're about to finish. Ito. Si Elijah, matapang po ito na propeta, na-depress po ito. Tignan nyo ang pinanggamot ng Panginoon sa depression ni Elijah. And now Ahab told Jezebel everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with sword. Okay, bigyan ko lang kayo ng konting background. In earlier chapter 18, pinatay po ni Elijah. Sarili lang niya sa espada yung lahat ng 800 false prophet ni Jezebel. Pinaalam ni King Ahab kay Jezebel, yung mga false prophet mo, pinatay ni Elijah. 800 nag-iisa lang siya. Siya lang mag-isa. 800 pinatay niya. Tignan ninyo Ngayon, binalita ngayon ni Ahab, yung asawa po na king. Si King Ahab, binalita kay Queen Jezebel na pinatay ni Elijah, yung mga false prophet niya. How he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah. Nagpadala lang ng messenger. Parang sa atin ngayon, text. Kumbaga, nag-PM si Jezebel. Ganun lang po, nagpadala ng message Okay. May the gods deal with me, be it ever so severely, if by this time tomorrow, kung bukas na bukas, I do not make your life like that, one of them. Ibig sabihin, kung anong ginawa mo doon sa mga prophet ko na yun din ang gagawin ko sa iyo, bukas na bukas din. Ibig sabihin, bukas na bukas, patay ka sa akin. Yan ang sabi ni Jezebel. Nag-PM Patay ka. Pagpadala ng mensahe, mensahero kasi siyempre wala pang technology, talagang may taon magdahatid talaga ng balik. Bukas po, pinapasabi po ng mahal na reyna, patay daw po kayo. O anong oras po ninyo matanggap tong balita na to? Yun, nag-PM, nag-DM. Tama? Todas. O ngayon, ano nangyari kay Elijah? Eto na. Verse 3. Elijah was ang tapang nito, 800 pinatay pagkatapos sa salita lang. Natakot. And Elijah was afraid and ran for his life. Eto pa, nung tumakas po siya. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there. While he himself went on a day's journey to the wilderness, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might... Di ba yung mga depressed, ganyan ang mga prayer, gusto na nilang mamatay. Di ba? Mga depressed.
Amen. Gusto na nilang mamatay. Sabi niya gano'n, he prayed that he might die. I have had enough, Lord. He said, take my life. I am no longer better than my ancestors. Then he lay down under the bush and fell asleep. Nakatulog. Eto na, yung depressed. All at once, the angel touched him and said, ang sabi ng angel, get up and Elijah, gising. Tumayo ka at kumain. Engka ka muna, Elijah. Tama? So ano ginawa? He looked around. And there, by his head, was some bread baked over hot coals and a jar of water. Merong maiinom na tubig at saka tinapay. So, kumain siya. Siyempre, alam niyo naman ang mga depressed, pag mahilig magtutulog yan. He ate and drank and then lay down again. Natulog na naman uli. Verse 7, the angel of the Lord came back the second time and touched him and said, get up and pinakain na naman siya. For the journey is too much for you. So he got up and ate and drank. He strengthened by that food. Ayan na, pinalakas nung kanyang kinain. He traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. Isang kain lang, lumakas na siya. 40 days na siya na fasting. Wala nang sunod na kain po yun. Bakit? Lumakas siya eh. Kaya yung mga depressed, mga mahihina ang kung ano mga nararamdaman po ninyong depression sa buhay, kain po muna unang gamot. Pangalawa, tulog. Pangatlo po, araw. Pag nagawa nyo na yan, tsaka kayo magsabing depressed pa rin kayo. Ha? Naintindihan po ba natin? Kumain muna kayo ng maayos, kumain ng tama, matulog po ng tama, at magpaaraw po at mag-exercise tuwing umaga. Ayan. Pag nagawa nyo na yan, paulit-ulit, subukan ninyo, in a 7 days na straight, tignan nyo kung madidepress pa rin kayo. Diba? Yung iba kasi depressed pero ayaw tulungan yung sarili. Sabihin, walang ano talaga eh, will talaga eh. Lahat po ng tao nade-depress. Lahat. Darating po sa buhay po natin yan. Amen. Pangatlo, eto pa po, dito ako magtatapos, stand firm in God's promises. Tayuan natin kung salita ng Diyos. Amen. You know, the only way to deal with the storm is to face it head on. Yan ang kinakailangan. Harapin natin talaga yan ng todo-todo. Yan ang dapat natin. Because you know, kung hindi mo harapin yan, minsan ginagawa natin, akala natin, dededmahin lang natin. You know, ignoring a problem never solves it. So, kinakailangan talaga may solusyon na gagawin. Ulitin ko, hindi na kinakailangan magsisihan. Amen. And God did not promise that going through the storm would be easy. Hindi po madali po yan. Totoo po yan. So, kaya sa ating pong lahat na narito, in Acts 27 verse 25, therefore keep up your courage, men, for I believe that God will turn out exactly as I have been told. Kung ano yung sinabi ng Lord, yun at yun ang siyang mangyayari. God will fulfill His promise or promises. Yan ang siya maganda po dyan. Basta't may pangako ang Diyos, panghawakan mo, tutuparin at tutuparin ng Diyos po sa buhay po natin yung bagay po na yan. So, once again, in closing, I would like to leave this question sa inyo pong lahat na naririto. Are you in the midst of a storm in your life? Nasa kalagitnaan po ba tayo ng bagyo? Do you feel battered and torn by the winds of life? Or do you feel as if you haven't seen the sun in 14 days? Nakita nyo? Pagka ilang araw mo na talagang hindi nakikita ang araw, nakakapanghina po talaga yan. Amen. And do you ever have the feeling that your dreams will never come true? Pakiramdam mo ba hindi na matutupad yung mga pangarap mo? Yan, makinig po tayo na. Do you believe you will never fulfill God's plan for your life? Yan ba ang pinaniniwalaan po natin? Sa inyo pong lahat, never give up. May bagyo po eh. Kinakailangan ito po yung nagpapatapang po sa atin at nagpapatalino. Yung paulit-ulit na yung pag kayo paulit-ulit na niloloko, kayo na po may diferensya.
Di ba nagagancho na kayo mga paulit-ulit? Di ba? Kayo po ang may diferensya. Wala na. Hindi po expert po yung tao po na yun kasi pinapayagan niyo siya maging expert. Tama? Pag kayo paulit-ulit na niloloko, nasa inyo po ang diferensya. Wala po doon sa nanloloko. Kasi yung isang beses ka lang pwedeng lokohin nun. Diba? Amen. So kaya sa ating pong lahat na narito, yan ang pinapaalala po ng ating Diyos na buhay. Sa ating pong lahat. Darating ang bagyo, nandiyan po ang bagyo, pero importante, tumatapang tayo at tumatalino. Amen. No. In closing, no, sa nangyari po na to nila Pablo, bakit si Pablo po hindi po siya natinag? Napunan nyo? Kasi sinabihan na siya ng anghel, di ba? Wala raw ni isang buhok ang mawawala sa kanila. Walang maglulugas ng buhok. Literal, ibig sabihin po noon, wala pong mawawalan ng buhay po sa kanila. Iingatan po sila ng ating Panginoon. Bakit ganun kakumpiyansa po si Pablo? Bakit hindi siya natatakot, winawasiwas na po sila, di po ba? Parang walang takot si Pablo eh. Basahin niyo istorya. Walang katakot-takot. Kahit na parang naipit na sila nung tinatawag po na bagyo, walang takot si Pablo. The very reason is this, because he trusted God rather than the ship. Yan po. Mas nagtitiwala po si Pablo sa Diyos kesa po dun sa barko na kanilang sinasakyan. So kung halimbawa ang bagyo po, ang dahilan po ay wala pong iba kung hindi po tayo sa ating pong lahat, ang kailangan natin magsisi po at magbago sa pagkakamali at kasalanan na siyang ating ginawa. Amen. Kung si Satanas naman ang nagdala ng bagyo po na yan, ako po, kung si Satanas yan, kinakailangan labanan po natin yan. We can resist them in the name of our Lord Jesus Christ and through the power of His Word. Amen. Ngayon, kung Diyos naman ang siyang nagdala at inilagay ka at ipinahintulot ka dyan, relax ka lang. Sasamahan ka ang Panginoon. Kasi siya nagdala eh. Ibig sabihin, nauna na siya sa bagyo sa buhay po natin. Amen? So palakpakan natin ang ating Diyos na buhay at salamat po sa ating Panginoon. At sana sa araw po na to, yung mga bagyo na darating po sa ating buhay, makapagbigay sa atin ng katapangan at katalinuhan. Ulitin ko po uli, no? Sa ating pong lahat na naririto, dapat natututo tayo at natututo. Maraming salamat sa Diyos po ang kapurihan. Thank you.